Ito si Mark at ito naman si Peter. Pareho silang nagtatrabaho sa isang kumpanya at pareho din silang may sahod na 15,000 pesos buwan-buwan. Ang madalas na ginagawa ni Mark pagkatapos ng trabaho ay naglalaro lang sa kanyang cellphone at nag-check kung ano ang update sa social media. Ang ginagawa naman ni Peter pagkatapos ng trabaho ay nagbabasa ng mga business books. Gumagamit din siya ng cellphone upang makapanood ng educational videos at makabasa ng mga business article. Aside sa pinagkaiba ng kanilang lifestyle, magkaiba rin ang kanilang ugali sa paghandle ng pera. Si Mark ay hindi nag-iipon. Palagi niyang ginagamit ang dahilan na maliit lang kasi ang kanyang sahod. Habang si Peter naman ay palaging naghahanap ng paraan kung paano kaya siya makakapag-ipon ng 10% sa kanyang income. Patuloy na nagrereklamo si Mark at kung magkano ang kanyang income, yun lang din ang kanyang gastos. Si Peter naman ay patuloy na iniipon ang nakaugalian na 10% ng kanyang income. Pagkalipas ng 5 taon, nakapag-ipon na ng 90,000 pesos si Peter at sinubukan na rin niyang pumasok sa pagnenegosyo habang blanco pa rin ang savings account ni Mark. Karamihan sa mga tao ay makaka-relate sa istorya ni Mark. Madalas na sinasabi nila, mamaya na ako mag-iipon, maliit pa kasi ang aking sahod. At patuloy nila itong ginagamit na dahilan hanggang sa paglipas ng panahon ay lalo silang tumatanda, tumaas din ang kanilang responsibilidad at lalong hindi sila nakapag-ipon ng pera. Pero alam mo ba na kahit maliit lang ang kinikita ng isang tao ay kaya pa rin niyang makapag-ipon ng maraming pera?